Sa bawat tibok ng puso, may lihim na salitang hindi kayang sambitin ng labi. Pag-ibig na tahimik, ngunit totoo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Maaliwalas ang dapit hapon. At habang pinagmamasdan namin ni Kian ang paglubog ng sikat ng araw, nandito lang kami sa may punso. Nakaupo ako sa punso habang hawak ang isang tasa ng kape. Si Kian naman, eto. Nakaupo din dito sa tabi ko. Nakaupo sa isang upuang kahoy. Maliit na upuan. Bangkito yung tawag sa inuupuan niya. At pareho kaming nagkakape sa mga sandaling to. Tahimik lang namin na nilalanghap ang malamig na simoy ng hangin. Santino, hindi ka ba natatakot upuan niyang punso? Kian, hindi naman ako natatakot. Sanay na ako. At saka, anay lang naman yung nasa loob nito. Santino, paano kung totoo yung duwende? Tapos naupuan mo pala. Tapos, parusahan ka. Baka palakihin niyang butas ng puwet mo. Bigla tuloy ako natawa. Humihigop pa naman ako ng kape, kaya ito, napaaso yung dila ko. Kian, ano ba yung iniisip mo? Sa dami ng pwedeng lumaki, bakit naman butas ng puwet ko? Kasi Santino, nakaupo ka sa punso. Ano bang malapit sa punso? Puwet mo, diba? Bahala ka kapag lumaki ang butas ng puwet mo. Natatawa na lang kami pareho. Masaya pala talaga kasama si Kian. Makulit din siya at may kakaibang tama din sa utak. Tapos madali siyang pakisamahan. Hindi maarte. Tapos eto, mukhang magkakasundo talaga kami. At bago pa tuloy ang dumilim, tinawag na kami. Maghahapunan na daw. Kaya ito, pagpasok namin sa bahay, sa wakas, kakain na. Excited na kasi kaming kumain eh. At ang ulam namin, syempre, yung hinuli namin sa sapa. Tinuruan ko nga si Kian kung paano kainin yung suso. Ay nako, talaga. Nakakatawa eh, habang nakain kami. Hindi daw niya makuha yung laman sa loob. Sabi ko laksan mo ang sop-sop. Santino, ayaw talaga. Kian, madali lang yan. Sige lang, supsupin mo lang. At lalabas din yan. Patatawa ka na lang talaga habang pinagmamasdan si Kian. Kasi naman, hirap na hirap talaga siya. Kaya eto, nauna na talagang matapos si tatay at nanay. Naiwan na kami sa lamesa. Ang tagal namin kumain ng suso eh. Si Kian kasi, inuuna yung tawa kaysa pagkain. Kaya ito, nang matapos kami, madami pang natitira na suso at talangka. Masarap pero masyadong madami kaya hindi namin naubos.
Kaya tinakpan namin sa lamesa at naghugas na ako ng kinainan na nasa lababo. At si Kian, sabi ko hintay na lang ako doon sa silid namin. Kaya matapos makapaghugas ng kinainan, may napansin ako. Nawawala yung tinakpan ko sa lamesa. Nasaan na yun? Kaya ito, nagtungo ako sa silid namin ni Kian. Anta ba? Bit-bit niya yung natirang suso at talangka. Para siyang bata sa kama habang kinakain yung natitirang ulam. Anong ginagawa mo, Kian? Kumakain. Ang sarap supsupin nakaka-addict. Wika ni Kian. Natatawa talaga ako, parang bata. Sige na, busin mo na yun ha. Wika ako. At eto, naupo ako sa kama, tapos pinagmamasdan ko lang siya habang kumakain pa din. Nakabukas yung bintana ng silid ko. Kaya sa bawat pag-ihip ng hangin, mararamdaman mo yung lamig na tila ba naghahanap ng init na hindi ko maunawaan. At mula sa bukas na bintana, pumasok ang isang alitaptap. Nagpaikot-ikot ito sa loob ng silid hanggang sa dumapo siya sa dingding. Santino, alitaptap ba yan? Oo, alitaptap yan. Bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng alitaptap? Oo, ngayon lang, Santino. Ang ganda pala ng alitaptap, ang cute. Kian, madaming ganyan sa labas. Kung gusto mo, puntahan natin. Sige, pero teka. Uubusin ko muna itong kinakain ko, Santino. Bilisan mo na Kian. Kasi kapag umihip ang malakas na hangin, baka matangay sila papalayo. Bakit Santino? Hindi na ba sila babalik kapag tinangay sila papalayo? Hindi ko alam, Kian. Pero kahit tangayin sila ng hangin, hahanapin natin sila. Kasi kung yun yung magpapasaya sa'yo, gagawin ko yun. Gagi. Ang sweet mo, Santino. Baka mahulog ako. Kian, ganito lang talaga ako. Kasi gusto kong magkaroon ka ng madaming masasayang alaala. Pero walang ibig sabihin yun. Kasi yung gusto ko lang yung maging masaya ka. Alam mo, Santino, kung babae ako, tapos ganyan yung mga naririnig kong mga salita, baka mahulog talaga ako. Pero halimbawa, may nahulog sa'yo. Sasaluhin mo ba, Santino? Oo naman, Kian. Sasaluhin ko para hindi siya masaktan. Ibig sabihin, Santino, naawa ka lang kaya sasaluhin mo? Kian, hindi awa yung tawag doon. Kasi kung mahuhulog man siya, ako yung sasalo upang hindi na siya mahulog sa iba. Dahil ako na yung magpapasaya sa kanya upang hindi na siya humanap ng iba. At eto, ngumiti lang si Kian. Kasabay sa huling sopsop sa pilipit na suso. Tara na, Santino. Pasayahin mo na ako. Bakit ganun? Nung sabihin niya yun, parang iba yung naiisip ko.